So, what's up sa inyo mga tit kuya? Ako nga pala si Kuya Len at tayo'y muling nagbabalik dito sa Grow a Garden. So mga tit kuya, ngayong araw ay tuturuan ko kayo ng tatlong magagandang method or consistent method sabihin natin para makakuha kayo ng maraming chi. Kasi ang chi po is ang main currency natin if gusto natin makabili. Kung gusto mo natin makabili dito sa Zen Shop. So makikita nyo yung chi ko nasa 1,300. Bukod pa po yung alt ko. Yung mga alt ko is nasa 1,000 pataas din ng mga chi nila. And may mga nakatabi pa silang chi. So, kailangan nyo kasi yan para mabili yung koi, yung pet shard tranquil, yung zen egg, and yung zen seed pack. Yan yung pinaka main purpose ng chi. Kaya sabi ko, tuturuan ko na lang kayo kung paano ba makakuha ng maraming chi. So, tatlong method to. Depende kung anong mga pet na meron kayo. Kaya mamili na lang kayo kung anong mga pet na meron kayo. Tapos, yun na lang yung method na gamitin ninyo. Okay. So, hindi ko na papatagalin to mga tit kuya. Umpisa na po natin to sa mga pa-wash out para makapag-proceed na kaagad tayo sa mga chi method na to. So mga tit kuya, umpisahan na natin sa aning unang method. Okay, ang una nating method is very simple lang. Gagamitan lang natin siya ng Bone Blossom and Stegosaurus. Pero may tatlo pang pet actually nakasama. Kasi unang-una mga tit kuya, kunyari madami kayong Bone Blossom. Sabihin natin natapos nyo yung quest ng 4 times kasi possible. So may 4 kayong Bone Blossom. Ang gagamitin nyo muna ng Tricera, okay? So, bakit po ba kailangan ng Tricera, kuya? Kasi kailangan nyo mapa-fully grown kaagad yung mga Bone Blossom. Kailangan lumabas kaagad yung mga bunga para masunod yung malagay is yung Tanjong Zoro, okay? Yung Tanjong Zoro, mga tit kuya, kung hindi nyo po alam, is nagbibigay siya ng Tranquil, okay? Siya yung pet na nagbibigay ng Tranquil. 4.6% chance siya sa Zen Egg, and makikita nyo sa within studs yung binibigay niya, tapos may chance na maging Tranquil. Siya lang yung pet na nagbibigay ng Tranquil, kaya magandang meron po kayo nyan. So, kailan po ba papasok yung Stego, kuya? Akala ko ba Stego Bone Blossom method ko, okay? Kunyari na Tranquil nyo na lahat. Wala kasi yung Tranquil na Bone Blossom ngayon kasi kakatanim ko lang. Kunyari na Tranquil nyo na, saka nyo ilalapag si Stego, okay? So, ano bang pinaka-purpose ni Stego, mga tit kuya? Si Stego po is merong duplication ability, okay? Yung duplication ability niya is similar with Giant Ant, pero nagkakaroon siya ng extra chance, lalo na kapag prehistoric type yung fruit na yon. So, example, itong Bone Blossom is prehistoric type. So, may extra chance siya na mas malaki compare sa ibang fruit kapag hindi prehistoric na ma-duplicate, okay? So, maganda kung marami kang Stego kasi mag-i-stack yan, di ba? So, para mas mataas yung chance nyo makakuha nito. Ngayon, kung sa tingin nyo parang nabababaan pa rin kayo sa duplication, parang di nyo pa rin random, dito po papasok yung isa pang pet na pwede kong i-recommend sa inyo, okay? Yung pwede kong i-recommend sa inyo is yung Nihon Zaru. Nakukuha lang po din siya sa Zen Egg. Madali ito makuha, alam ko eh. So kuya, bakit ba maganda yung Nihon Zaru na yan? Ang Nihon Zaru, mga tit kuya, is meron po siyang ability na kaya niyang mag-bop ng ability ng ibang pet. Lahat ng pet na nasa garden, ibabap niya. Lahat ng passive and anything, lahat ibabap niya, okay? Basta meron kayong hot spring, okay? Kailangan po ng hot spring na bibili po yan sa Zen Shop ng 30 chi. Hindi po gagana si Nihon Zaru ng walang hot spring, okay? Hindi lang nagana yung animation sa kanya kasi masyado malaki to, pero as long na nandyan siya sa hot spring, nababap po ang inyong pet. So, ibabap niya si Stego, papatasin niya yung duplication. So, makikita nyo, tumaas yung duplication, which is mas makakatulong sa inyo para ma-duplicate lalo yung Tranquil na Bone Blossom. So, napakadali lang nung Bone Blossom na method, 'di ba? Yung gamit yung Stego. Pero mas dadali yan, mga tit kuya, kung meron kayong Tranquil Shard or Tranquil Mutation na pwede nyo ibigay sa ano nyo, sa Stego nyo. Kapag may Tranquil Mutation na tong Stego nyo, kahit hindi na kayo gumamit ng Tanjong Zoro, pwede na po. Kasi si Stego na po ang gagamit nun, pero maganda pa rin na meron kayong Tanjong Zoro, okay? Para at least mabilis, kasi mas mabilis yung cooldown ni Tanjong Zoro compare sa pet mutation na Tranquil, okay? So yun yung pinakaunang method natin, and yun lang yung pinakamura so far sa ating list, no?
Kasi yung ibang susunod na method na ituturo ko sa inyo is medyo mahal. Okay, medyo mahal. Kasi yung susunod na method natin mga tit kuya is ginagamitan ng T-Rex at Mimic. Okay, T-Rex and Mimic combo po ito. So mga tit kuya, ito yung T-Rex and Mimic combo. Medyo mahal to kasi medyo mahirap makuha tong dalawang pet na to. And mapapansin nyo nakatrangkill na yung akin kasi hindi na po kailangan ng Tanjunzuru nito. Kasi meron na kayong T-Rex na Tranquil, okay? Tsaka Mimic na Tranquil. Sila na pong bahala magkalat ng Tranquil na yan. So, ang kailangan nyo dito is Sugar Apple talaga, okay? Kasi may reason, mamaya dadagdag ko. Yung Giant Pine Cone nilagay ko lang kasi madaming bunga. Pero Sugar Apple talaga yung pinaka main fruit na gagamitin nyo dito. Kasi, basta, i-explain ko mamaya. Ngayon, ano po ba nagagawa ng T-Rex? Okay, i-explain ko muna ng gagawa ng T-Rex. Yung T-Rex po, kakain siya ng isang mutation, then i-spread niya sa 3 or 4 or 5. Depende kung gaano kataas yung level ng T-Rex nyo or ano yung mutation. Ganun po, ikakalat niya yung mutation na yun, okay? For example, kinain niya tong Tranquil na to, ikakalat niya sa walang Tranquil, okay? So, laging positive yon or lagi kayong magkakaroon ng additional fruit na merong Tranquil kapag ginawa nyo to. Then si Mimic naman mga tit kuya is gagayahin niya lang yung ability ni T-Rex na kakain ng mutation tas ikakalat. So mas maganda kapag mas konti lang yung mutation na na merong available para yun lang yung focus na kakainin nila. Maganda mag-open kayo mga around kapag magta-Tranquil event, tapos paantay nyo pa-loading nyo ng isang loading yung ability ng mga Mimic and T-Rex nyo para makalat yung Tranquil. Minsan kasi pag nag-AFK kayo ng sobrang tagal, napupuno ng mutation tong Sugar Apple nyo ng iba't ibang mutation, kaya yun yung kinakain ng T-Rex and kinakain. Maganda talaga kung nabalik lang kayo kapag Tranquil event. Nakita nyo naman wala namang masyadong ibang mutation yung akin. More on, ito madami. Pero more on Tranquil, Wet, tsaka Moonlit. Yun lang naman. Wala pa namang masyadong iba. Kasi nagquiquit ako kapag may mga event na ayaw ko. So kaya ako sinabing mahal tong method na to kasi hindi pa po dito nagtatapos, okay? So bukod pa po dyan sa T-Rex and Mimic ninyo, pagkatapos nyo po gamitin yan, gagamit naman kayo ng Giant Ant and Axolotl, okay? So Giant Ant, yan, Giant Ant, tapos Axolotl. So Kuya Allen, bakit ba gagamit pa ng Giant Ant and Axolotl? Yung Giant Ant po kasi similar sa Stego, nagdo-duplicate siya, okay? Ito lang yung pang-duplicate na meron kayo na mas okay compare sa Stego kapag pagdating sa sa Sugar Apple. Then si Axolotl, ang purpose niya is ire-replant niya yung kino-collect mong summer type. Kung hindi nyo po kung nakalimutan nyo man, si Sugar Apple po is summer type fruit, no? So meron tayong chance na ma-replant, okay? Kasama yung enchant nun pag nire-replant, okay? Huwag kayong mag-alala. Kunyari, kinuha nyo yung naka-Tranquil, okay? Bibigay ko kayo example ko. Kukuha tayo. Tignan natin if mati-trigger natin. Papakita ko sa inyo. Pinapahiya ako nito. Ayaw mag-trigger O yun, nakita nyo? Nag-replanted siya and nandun pa rin yung Tranquil tsaka Wet. So nandun pa rin yung Tranquil and Wet na mutation. So ganun po yung nagagawa niya. And yung duplication naman na ginagawa ni Giant Ant. Dalawa lang kasi Giant Ant ko kaya ayaw masyadong ma-trigger eh. Ang nagagawa po ni Giant Ant is magbibigay kayo ng chance na ma-duplicate yung Lucky Plant Replanted itself. So gumana ulit si Axolotl, si Giant Ant na lang hindi nagana. Medyo mababa yung chance, ayaw gumana eh. Ayun, replanted ulit. Ay nako, ayaw na gumana ng Giant Ant. 4, 5. Uy, nakaapat tayo. Ayun, nag-lucky dupe. So yun, nakita nyo naman nag-dupe. Medyo mahirap lang to kasi pag mas rare yung kino-collect nyo, mas mababa yung chance na ma-duplicate. So pwede kayong gumamit ng Nihonzaru. Okay? Pwede kayong gumamit ng Nihonzaru para mapataas pa yung ability ng passive ability nila. Hindi nyo na kailangan ng dito, okay? Hindi nyo na kailangan ng Tanjunzuru kasi meron kayong T-Rex tapos Mimic. Lalo na kung may Tranquil sila na pumbala. Basta ang gagawin nyo lang mga titkuyo, huwag nyong uubusin yung Tranquil, okay? Magtitira kayo kahit isang fruit na may Tranquil para yun po yung kakainin ng T-Rex and ikakalat niya. Huwag nyo lang ubusin, yun lang talaga. Huwag nyo ubusin
para meron kayo palagi, okay? O mga ate at kuya, nandito tayo sa Altco para sa last method, okay? Out of all the methods na minention ko, mga ate at kuya, ito yung isa sa pinakamura din and isa sa pinakang consistent bukod dito sa sa T-Rex, kasi medyo mababa nga yung chance ng tawag dito nitong mga ant, no? Ito is ginagamitan po ng mga night fruits tsaka mooncat, okay? Madali lang to. Actually, gagamit lang kayo ng moon melon or moon mango. So, huwag yung pansinin yung bomb blossom. Tinanim ko lang talaga yan pang extra tranquil. So, sobrang dali lang. Magpapatrangkil muna kayo syempre sa umpisa. Kailangan nyo lang ng... Pwede kayo gumamit Tanjuzuru ulit. Tanjuzuru, pwede kayo gumamit para ma-mutate sila ng ng tranquil, or pwede kayo mag-wait every hour. Kunyari, na-mutate na po sila lahat ng mutation na tranquil. Sa kanyo ilalapag yung mooncat ninyo, okay? So, hindi nyo kailangan mag-mooncat method yung papalakihin yung mga moon melon nyo, hindi, okay? Kaya po kayo nagmo-mooncat is para po dun sa isang passive ng mooncat, okay? Kung di nyo alam, meron po kasing 9% chance na magstay yung mga night fruit pag nagko-collect kayo. So, para siyang, para siyang axolotl, okay? Para siyang axolotl pero pang night fruit. And nag-i-stack po sila pag mas madami kayong mas madami kayong mooncat, mas maganda. And sobrang dali lang makakuha ng moon melon, lalo na kung nag-ano kayo ng harvest event or na anohan nyo yung moonlit event. Di ko kasi naabutan yun, nakuha ko lang lahat to sa harvest event, tong mga seeds na to. So pag magko-collect kayo, ganito lang, kunyari moon melon, may chance pong mag-replant. Okay, nakita nyo, nag-replant kasama pa rin yung mutation. So, para siyang axolotl. Okay, kita nyo? Oh, pindot lang ako, pindot. Okay, nakikita nyo, nagre-replant lang. Tumataas lang siya ng tumataas. Actually, sobrang consistent itong method na to. Tignan nyo, nasa times 25 na ako, times 26, times 27, times 28, times 29, times 30. So, sobrang dali nitong method na to and sobrang effective nito compared dun sa dalawa. Pero depende pa rin kung gusto ninyo kasi mythical lang po to, okay? Bale, 5 points lang po ang binibigay nila compare sa prismatic na 7 and compare sa bomb blossom na 8. So 5 lang sila pero alam niyo, consistent yung bigay na tranquil. Ayun, diba? Nakakatatlo akong collect sa isang kapag sinuswerte ako sa isang tranquil. Nagre-replan lang siya, nagre-replan. Nakita nyo, naka 14 ako doon, naka 14, nakita nyo. Ang dami kong nakukuha, kahit tigpa 5 points lang sila. Nagpapatong-patong pa rin yan. Tapos pag binenta natin ngayon, diba? Nakakompleto na agad natin eh. Pwede nating yung extra ko po, diba? Naging 1-4. Na-max ko tong Zen 3. Nagkaroon pa ulit ako ng 1-4. Nadagdagan pa yung ko ng 500 plus ba yun? Nadagdagan pa yung Chico. So, sobrang consistent nitong mooncat method. Kung may re-recommend man ako, etong mooncat method talaga yung pinakamaganda. Ginagawa ko lang to sa alt ko ngayon kasi kulang po ako ng mooncat, okay? Hindi ko magawa dun sa main ko, kaya T-Rex na lang yun nandun. Tapos dito sa alt ko, sakto may mooncat. So dito ko na lang ginagawa yung mooncat method. Kung suswertein kayo mga atit kuya, kung makakuha man kayo ng tranquil na mutation para sa mooncat ninyo, hindi nyo na kailangan ng Tanjuzuru, sila na pong bahala dyan. And okay lang kahit kahit magka-mutate ng iba tong mga fruit ninyo, hindi katulad doon sa isa kasi T-Rex yun, kailangan tranquil lang yung kinakain niya. So okay lang dito kasi mag-harvest ka lang naman. Yun. Ito yung pinakamadaling method so far and pinaka-consistent talaga yung mooncat. So, kung may re-recommend man ako, i-try nyo yung mooncat. Kung mayaman kayo, try nyo yung T-Rex. Kung sakto lang kayo, and bone blossom lang meron kayo, try nyo yung stego. Nakadepende yan kung ano talagang pet na meron kayo and available. Yun lang talagang pwede kong may recommend, okay? So, para pala sa ating pa-koi giveaway mga atit kuya, ito ang ating koi giveaway. Meron pong 5 nag-comment and titignan natin kung sino nanalo within 3, 2, 1. Okay, ang nanalo ay si Angelito De Leon. Congrats sa'yo. So, alam ko si Ryugi ito. So, congrats sa'yo Ryugi. Sa mga hindi nag-comment, huwag kayo mag-alala, magpapag-giveaway ulit ako ng koi. So, another giveaway natin mga atit kuya is another koi. And may kasama po yan, huwag kayo mag-alala, okay? So, yung koi na papag-giveaway natin mga atit kuya is color coffee.
So, iba yung kulay niya compare sa last time. Medyo kulay kape siya. Medyo kulay putek nga eh. Parang ganun yung kulay niya. And dadagdagan po natin yan ng Bone Blossom, which is worth 14 trillion ata. Okay, tama ba? 14 trillion. So, nakuha ko to kagabi kay Igris, no? Thank you kay Igris. Nakipag-trade siya for, tawag dito, for koi. For koi, ito yung binigay niya sa akin. Napakabait talaga ni Igris. So, 14 trillion. Bibigay ko sa inyo para meron kayo pang reroll sa Zen Shop ninyo. So, comment lang kayo, hashtag IgrisKoi. So, ganyan, hashtag IgrisKoi. Kasama po username nyo and mananalo is merong koi and 14 trillion na Bone Blossom. So, hanggang dito na lang ako mga tit kuya. Pagpasensya nyo na kung medyo crook yung pagkaka-explain ko. Medyo kasi natetense ako pag nag-explain. Pero ang ma-recommend ko lang nga sa inyo, pinaka-consistent po is yung Mooncut method. And yung pangalawang consistent is yung sa T-Rex. Okay, kaso medyo mahal kasi nga kailangan ng T-Rex Mimic. Pero kung may Mooncut kayo, mag-Mooncut method na lang kayo mga tit kuya. Tigpa 5 points lang siya pero consistent po kasi yung nakukuha yung duplication dito pag ginagawa nyo. Okay? And napakadali lang siya, hindi siya magasto sa bulsa or hindi nyo na kailangan makipag-trade ng mga rare pets para lang makakuha ng Mooncut. So I hope may natutunan naman kayo mga tit kuya, and kung may natutunan naman kayo, huwag nyo kakalimutan mag-like and subscribe sa ating YouTube channel. And hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga latest video natin. Next video mga tit kuya, isa-isa natin tatanim lahat ng mga bagong seeds na galing sa Send Seed Pack. Okay, tatanim natin and titignan ba natin kung papaldo ba tayo sa mga seed na to. Okay? So hanggang dito na lang ako mga tit kuya. Ingat kayo palagi and God bless po sa inyo. Bye-bye!